Kasi ang ating pag-uusapan dito tungkol po sa mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi po ah, makapasok o maligtas, no? Bakit hindi po maligtas ang tao? Kasi mayroon po kasing nakahadlang, may ah, may requirement kasi sa kaligtasan, mga kababayan. Magbasa lamang po tayo ng Biblia, mga kaibigan, para sa ating pagbabatayan tungkol po sa ating discuss ngayon, no? Dito sa libro po ng Biblia, libro ng Apokalipsis, kung bakit ang tao ay hindi po makapasok sa langit. Isang dahilan po, mga kaibigan, dito po sa Apokalipsis 21, versikulo 27, sabi dito, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So sa pagpasok po sa langit, mga kapatid, meron po palang requirement at meron po yung mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi makapasok sa langit. May mga kailangan tanggalin sa isang tao o sa isang nananampalataya sa Diyos. Kailangan, ang nakalagay po dito na isa o mga nakakahadlang, kasi walang anumang paraan kung nasa iyo itong karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, hindi ka makapasok. Kundi ang makapasok lamang ay yung mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. No? Yung nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Isa sa hindi makapasok, mga kaibigan, ay dito nakasulat sa kasinungalingan. Kasinungalingan. Kapag meron kang kasinungalingan, hindi ka makapasok doon. Ano po yung kasinungalingan, mga kaibigan? Ano po yung kasinungalingan? Sa literal na ating pagkaunawa, yung kasinungalingan yung magsisinungaling ka sa tao. Pero ano yung mas malalim na kahulugan ng kasinungalingan dito na tinutukoy? Na kapag ikaw po ay sinungaling, ay hindi ka makakapasok sa langit. Basahin natin, mga kaibigan, dito sa unang Juan, kapitulo 2, sa versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, sabi. Yung tao daw na nagsasabing nakikilala ko siya o nakikilala ko si Kristo, gano'n, nakikilala ko ang Diyos. Yung tao daw na gano'n at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Malinaw po, mga kaibigan, dito sa nakalagay na ang isang tao daw na nagsasabing, kilala ko ang Diyos, alam ko ang Diyos, may Diyos po ako, ganon. Pero hindi naman siya tumutupad sa mga utos ng Diyos, sinungaling. So, kasinungalingan po pala, mga kaibigan, na ang isang tao nagsasabi siya ay relihiyoso pero hindi naman po tumutupad sa mga kautusan ng Diyos, no? Mga kaibigan. So isa 'yon sa dahilan kung bakit ang tao ay hindi makapasok sa langit. Dahil kapag sinungaling ka pala o nagsisinungaling ka na sinasabi mo kilala mo ang Diyos pero hindi naman po pala, ang katotohanan daw wala sa iyo. Ano yung katotohanan na wala sa iyo, mga kaibigan? Sino yung katotohanan na wala sa iyo, mga kapatid? Basahin natin dito po sa libro ng Juan, kapitulo 14, sa versikulo 6, ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanya ni Jesus kay Tomas, sa mga alagad,
Tomas, ako ang daan at ang katotohanan. Si Kristo pala ang katotohanan. So kapag ikaw po ay nagsasabing, kilala ko ang Diyos, pero hindi ka tumutupad sa kanyang mga utos, sinungaling ka. At ang katotohanan ay wala sa iyo. Ang wala po pala sa iyo ay si Kristo. Kaya ka pala nagsisinungaling. Kasi tamang-tama mga kaibigan sabi mo, kilala mo siya. Wala naman pala sa iyo. Bakit? Kasi hindi ka naman tumutupad sa kanyang mga salita. Sinungaling. At ang katotohanan wala sa kanya. Sino yung katotohanan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Siya yung daan. At ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw po mga kaibigan, na ang isa sa mga kasinungalingan na hindi po pwedeng makapasok sa langit ay yung nagsasabing kilala niya ang Diyos pero hindi naman po siya tumutupad sa kanyang mga utos. Ang utos po kasi mga kaibigan ay yan po yung basahin natin dito po sa Ecclesiastes chapter 12. Katungkulan kasi ng tao yung sumunod sa utos Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Bakit sundin mo ang kanyang mga utos? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan kasi ng tao yung sumunod sa utos. Kapag hindi ka sumunod, wala sa iyo ang katotohanan, sinungaling ka, no? Mga kaibigan. Ano yung karumal-dumal? Ano yung mga karumal-dumal? Ito mga kaibigan na nanunood, mga relihiyon na naniniwala sa mga doktrina na ang doktrina nila mga kaibigan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Yun po'y napakalaking kasinungalingan, napakalaking kahalayan o karumal-dumal sa paningin ng Diyos. No? Sabi po dito basahin natin sa Roma, Kapitulo 1, Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 23, umpisahan natin. Titignan natin mga kaibigan ito. Sabi dito, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ang Diyos po pala mga kaibigan, yung kanyang kaluwalhatian ng Diyos, hindi po pala nasisira yon. So ibig sabihin, walang kasiraan. Nananatili yon, magpakailan-kailanman. Pero yung kaluwalhatian ng Diyos na yon, ay pinalitan ng mga tao. Itong mga tao, pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Alin ang ipinalit? Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Mantakin mo yung Diyos na lumalang sa iyo, pinalitan mo lang ng larawan ng tao o anyong tao. Larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. May mga tao kasi na gumagawa ng mga larawang inanyuan, katulad ng tao na yan po ay ipinagbabawal po maging sa lumang tipan, sa 10 utos, pinagbabawal na yan na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na katulad sa langit o katulad sa lupa o sa ilalim ng lupa o sa dagat. Huwag kang gagawa para sa iyo, sabi.
Kung ano pa naman yung pinagbabawal mga kaibigan, ito pa naman yung ginagawa ng mga tao. Ang katwiran ng iba dyan, mga kababayan, ay sabi nila, away teka Esel, kasi po, as ang Diyos, pinagawa naman si Moises, kaya hindi naman bawal na gumawa ng larawang inanyuan. Ang ipinagbabawal lang naman po dyan ay yung larawan ng Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawang inanyuan o larawan, kundi ang nakalagay, huwag kang gagawa ng larawan ng mga Diyos-Diyusan. Kasi yung Bible po kasi ng mga Katoliko, mga kaibigan, pasensya po kung nabanggit ko ng Katoliko, no? Pero yung Bible po kasi nila, na binabasa itong mga taga punto por punto, ay ang nakalagay po doon sa kanilang 10 utos ay huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, larawan ng Diyos-Diyusan, ganon ang nakalagay. Pero dito sa Biblia po natin na ating ginagawa sa King James Version, ang nakalagay po dito ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Hindi sinabi larawan ng mga Diyos-Diyusan, kundi ang sinabi ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis man, ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ibig sabihin, walang sinabi na huwag kang gagawa ng larawan ng Diyos-Diyusan. Ang sinabi, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sakop lahat yan. Sakop lahat. Hindi lang yung mga Diyos-Diyusan na tulad ni Baal, ni Astaroth, sino pa ba yung mga Diyos-Diyusan nung araw, si Beelzebub o sino man, hindi ko kasi alam kung sino, marami kasi mga Diyos-Diyusan ng mga tao nung araw yun daw ang ipinagbabawal, pero yung larawan daw ni Kristo, hindi naman daw Diyos-Diyusan. Si Kristo hindi naman daw Diyos-Diyusan. Pero wala naman sinabi, mga kaibigan, na naka-specific na huwag kang gagawa ng larawan ni Baal. Wala naman kundi ang nakalagay, huwag kang gagawa ng para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit. So nilahat, mga kababayan, kung may anyo man ng kung may anyo man ng Diyos, bawal pa rin. Kasi linahat bakit si Moises pinagawa ng kerubin? Nasa langit naman yon. Yon ang katwiran po nila. Iba yung pinagbabawal, iba yung pinagawa ka. Hindi naman inutos ng Diyos na lahat kayo gumawa ng kerubin, Hindi naman si Moises lang mga kaibigan ang pinagawa ng Diyos ng kerubin. Pero bakit kasi pinagawa ng Diyos si Moises ng kerubin, mga kapatid? Bakit niya pinagawa ng kerubin si Moises? May dahilan hindi naman para kay Moises yon. At hindi sana gagawa si Moises kung hindi pinagawa ng Diyos. Kasi pinagbawal nga ng Diyos na gagawa si Moises ng larawang inanyuan pero kung inutusan ng Diyos, gumawa si Moises batay doon sa instruction ng Diyos. Hindi para sa kanya. Hindi gumawa si Moises para sa kanya, hindi. Para sa sarili niya, hindi. Kundi para sa tipan. Bakit? Kasi ang Diyos, mga kaibigan, gumawa siya ng nagbigay siya ng tipan para may paglagyan ng tipan. Ang ginawa po ng Diyos, mga kaibigan, pinagawa niya si Moises.
Pinagawa niya si Moises ng alin? Alin ang ipinagawa ni Moises, ng Diyos kay Moises? Gumawa ka ng kaban, sabi niya. Para yung kaban ay doon mo ilalagay yung tipan. And then, nagpagawa ng Diyos ng 2 kerubin bilang takip. Tandaan niyo po mga kaibigan, hindi para luhuran yung tipa, Diyos-Diyusan, no, yung kerubin hindi para luhuran, hindi. Kung bakit pinagawa ng Diyos, para may pantakip doon sa tipan. Yun ang purpose, para matakpan yung tipan, mga kaibigan. So yun po yung pinakatakip, yung 2 kerubin. Hindi naman gumawa si Moises na sarili niya sarili niyang paggawa kundi inutusan. At yung ginawa niya ayon sa instruction ng Diyos. Iba naman yung Exodus chapter 20 verse 4 na pinagbabawal ng Diyos. Na ang pinagbabawalan, yung ikaw mismo gagawa para sa iyo, na hindi ka inutusan ng Diyos. Teka, Esel, alam mo ba na doon po sa templo ni Solomon ay punong-puno ng mga disenyo sa mga dingding, punong-puno ng mga kerubin, mga anghel, napakarami, sabi nila. Yun ang katwiran nila na yung templo daw napalibutan ng napakaraming mga inanyuan. Alam niyo mga kapatid, palusot lamang po yun Hindi naman po ginawa ni Solomon po yun, nilagay sa dingding para maging Diyos-Diyusan o luhuran. Ginawa yon para sa disenyo, pang design, architecture design. Ganun yata yung tawag ng mga nagdidisenyo ng bahay yung mga haligi, may mukhang leon. Yung mga upuan, may mukhang leon, may mukhang sundalo, o ano man yung mga mukha nung nasa dingding, pati yung mga haligi, mga kaibigan. Hindi ginawa ni Solomon po yun para luhuran. Hindi, iba yung sinasabi ng Diyos na huwag kang gagawa para sa iyo. Para sa disenyo ng templo yun Ba't mo gagamitin bilang palusot? Mga kaibigan, maging lang po tayo, maging tapat lamang po tayo sa ating mga pangangaral sa Biblia. So bawal po, no? Bawal po sa Biblia na gumawa ka. At ang nakakalungkot, yung ginawa ng tao, balik po tayo doon sa Roma, no, na ating binabasa. Roma 1:23. Ang nakakalungkot dito, sabi dito, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ang mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Yan. Verse 24. Dahil dito, sabi ng Diyos, no? Sabi ng sumulat ng Roma, dahil dito sabi niya, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos. Ibig sabihin, pinabayaan na ng Diyos sa kahalayan. Dahil sa kanilang mga ginagawa na yon, pinabayaan na ng Diyos. Ang Diyos po kasi, mga kaibigan, hindi naman namimilit sa tao na para sumamba sa kanya Hindi naman po mga kaibigan kaya pinabayaan na lamang po ng Diyos yung mga taong ganun na upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, mga kapatid, no? Sa kanilang sarili. Ayan. 25. Tignan nyo ito, 25, mga kaibigan. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos
ng kasinungalingan. Ano pinalit? At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Instead na ang Diyos po yung pupurihin mo, ang tao ang ginawa, pinalitan. Pumuri sila, tandaan po ninyo ito. Take note mga kaibigan. Hindi po rebulto ito, hindi po rebulto na Diyos-Diyusan ito, itong pinagbabawal sa ikalawa, mga kaibigan. Una, kanina, tinalakay natin, larawang inanyuan o yung mga Diyos-Diyusan na mga rebulto. Ngayon, dito sa verse 25, hindi na po ito rebulto. Ano ito? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Alin ang ipinalit? Ng kasinungalingan. Yung katotohanan ng Diyos, si Kristo kasi yun Yung katotohanan yung katotohanan ng Diyos, pinalitan nila ng alin? Kasinungalingan. Alam naman po natin na ang kasinungalingan ay si Satanas. 1:44. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. O ngayon, dito, yung mga tao, pinalitan nila yung katotohanan, si Kristo. Ang ipinalit ay ang kasinungalingan, si Satanas. At sila'y nagsisamba yung mga tao, alin ang sinamba nila? At nangaglingkod. Nangaglingkod. Saan? Sa nilalang kaysa lumalang. So ang pinaglilingkuran, yung pinaglilingkuran ng tao na mas higit kaysa sa Diyos. Tandaan nyo po mga kaibigan, sana makuha nyo yung punto. Kapag meron kang pinaglilingkuran na tao na mas higit kaysa sa Diyos, kapag meron kang pinaglilingkuran na tao na umabot pa yung punto na sobra na yung pagsamba, pagpuri mo o yung pagsamba, pagpuri kasi yan mataas na pagrespeto na umabot pa sa punto na hinahagkan mo yung kanyang mga paa, hinahagkan mo ang kanyang mga kamay na lumuluhod ka na sa harapan niya, hindi na lampas na yun sa paggalang mga kaibigan Ito'y mga tao ito, mga kapatid. Hindi ito Diyos-Diyusan, no? Kung may mga gustong pumasok mga kaibigan para maging kasama ko dito sa live, magbibigay po ako ng baka may gustong pumasok, no? Ayan. Ulitin ko lamang po mga kaibigan. Ito, hindi Diyos-Diyusan ito na rebulto. Yung rebulto kasi may hinga, ay may ilong, pero walang hinga. May mata, pero hindi nakakakita. Pero ito, hindi buhay ito, nilalang ito. Yung rebulto kasi hindi nilalang yun ginawa yun ng tao. Pero ito, nilalang. Ulitin ko, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Alin ang ipinalit? Ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang. Sa makatuwid, ito'y tao ito. O nilalang ito. Hindi ito rebulto. Na kapag ang isang tao, kaya ang punto ko mga kaibigan doon sa aking mga naunang mga tinalakay na kung bakit ako po ay naniniwala na sa mga tunay na alagad ng Diyos ay hindi po siya magpapakita ng mga himala, ng mga kababalaghan, no? Yung himala at mga kababalaghan gaya ng kunwari may patay pinapabuhay. Hindi na ako naniniwala yun mga kaibigan Kasi ang tao po mga kapatid, kapag meron pong nakita na isang tao na nakakapag gawa ng mga himala, mga kababalaghan,
dudumugin ng tao pupurihin ng tao yan Ha? Hanap-hanapin niya ng tao Ang kanilang pananampalataya nandun na sa tao. Mga kaibigan. Unang-una, ang Diyos po, ang sabi niya ay ang gawin po ng isang manlilinlang ay ang gagawin niya, mga kapatid, gagawa ng kababalaghan. Kapag ang tao po kasi minsan humahanga doon sa mga magagaling. Nakakalimutan na nila yung Diyos na lumalang, doon na sila sa nilalang humahanga. Mali po yun Dapat lahat ng kapurihan sa Diyos. Tulad yung mga pinuno ngayon, kung labis na ang pagpuri mo sa kanila, magiging Diyos-Diyusan na yun Na kapag meron kang mapakinggan na totoo naman. Pero wala kang gana, Biblia naman yung binabasa, totoo naman. Pero hindi yung puno mo yung nagsalita, abay, hindi mo tatanggapin. Kahit kitang-kita mo na totoo. Dahil hindi binigkas ng puno mo, baka labis ng pag-ano yan, mga kaibigan. Baka labis na po yung paghanga mo doon sa puno mo, mga kapatid. Na kahit kitang-kita mo na mali yung kanyang itinuturo, meron siyang ipinapangaral, mali na nga, hangang-hanga ka pa rin. Alam nyo, mga kapatid, gusto ng Diyos kasi, siya lang ang ating makilala Yung pagpapagaling ng may sakit, mga kababayan, hindi na kailangan na meron pang isang pastor, ministro, pari, or sino man na gagawa ng ganun. Kasi kung anak ka ng Diyos, mga kaibigan, kung anak ka ng Diyos, miski hindi ka naman miski hindi ka naman pastor hindi ka naman pari Ba't kailangan mo yung pari? Ba't kailangan mo yung pastor? Ba't kailangan mo yung ministro o yung sino mang leader para ipanalangin ka? Kung anak siya ng Diyos, ay anak ka rin ng Diyos, bakit siya lang ba dinidinig ng Diyos? Mga kaibigan, hindi ka ba pwedeng dinggin? Samantalang ang Diyos naman ay hindi po siya namimili. Hindi siya nagtatangi sa tao, kundi siya ay handang tumanggap sa sino mang maging kalugod-lugod sa kanya. Parang sinasabi mo, hindi ka kalugod-lugod, siya lang yung kalugod-lugod. Mga kaibigan, hindi po ganun ang Diyos. Kung naniniwala ka na sa iyong pananampalataya ay tinanggap mo ang Diyos, sumusunod ka sa Kanya, dapat kung may sakit ka, ikaw na mismo, wag ka nang lumapit dun sa, baka ipinanalangin ka, na sa kanya yung puri mo. Lahat na nasa kanya yung punta tayo doon, magaling yung doon, yung isang ministro doon, napakagaling. Hali kayo mga kaibigan, magpa-prayer po tayo sa kanya. Sino siya? Mga kaibigan, sana makuha niyo yung punto ko. Kung anak siya ng Diyos at anak ka din ng Diyos, anong pinagkaiba po ninyo? Ba't di ka na lang ikaw ang manalangin sa Diyos? Ang isa lang kasi sa dahilan kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ng tao, heto mga kaibigan, gusto kong basahin dito po sa Isaias. Ito yung hadlang po ng ating panalangin. Ang panalangin po kasi ng matuwid, dinidinig yan ng Diyos Pero yung panalangin ng masama, hindi dinidinig. Ito, basahin ko dito sa Isaiah 59 verse 1. Ganito ang sinasabi sa talata. Narito, sabi ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi. O itignan mo, maiksi ba ang kamay ng Diyos? Ba't kailangan ka pumunta doon sa tao na
gumagawa ng himala? But yung lugar ba kung asan ka, hindi ka ba kayang abutin ng Diyos? Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi. Kahit saan yan eh. Kahit asan lugar ka eh, hindi umiksi yung kanyang kamay eh. Kaya kanyang abutin eh. Anak ka din ng Diyos, anak din siya ng Diyos. Anong pinagkaiba po ninyo? Na di makapagliligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig. Na di makarinig. Kaya kang pakinggan ng Diyos. Kapatid. Sa Diyos ka magtiwala, sa Diyos ka humingi. Hindi ko naman sinasabi na ang Diyos ay hindi niya kayang magpagaling ngayon. Gumagawa pa rin siya ng milagro sa buhay natin, mga kaibigan. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ako naniniwala na katulad nung una na si Pablo ay nagpagaling ng patay, nagpabuhay ng patay, si Pedro nagpagaling sila ng mga sakit. Wala na. Bakit, mga kaibigan? Baka umabot yung punto, sila na yung pinupuri mo, hindi na yung Diyos eh. Sila na yung ikinakampanya mo, yung ipinopromote mo. Na dapat ang Diyos. Lahat tayo mga kaibigan, kapag magtiwala tayo, tanggapin natin yung kanyang aral, magiging anak tayo ng Diyos. Kung anak ka, anak din siya, anong pinagkaiba po ninyo? Ang Diyos naman ay hindi naman napaiksi ang kanyang kamay. Kaya ka naman abutin, kahit wala siya. Basta tapat ka lang sa kanya. Ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, kahit saan ka. Na di makarinig. O ano ang dahilan? Bakit hindi ka marinig? Verse 2. Kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. Ano ang namaghiwalay sa Diyos at sa tao? Yung kasamaan. Na nasa atin, maari hindi ka didinggin kasi may kasamaan doon sa puso mo. Kaya sabi dito, kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. At ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa iyo upang siya'y huwag makinig. Kaya pala hindi ka pinapakinggan ng Diyos, hindi pinapakinggan yung panalangin mo, baka may kasalanan. Yun po yung nakakahadlang, mga kaibigan. Pero kung tapat ka, wala ka namang nagawang kasalanan sa Diyos, ang Diyos po, mga kapatid, ay iniibig niya ang kanyang mga anak eh. O sa mga nanunood, mga kaibigan, tutulan nyo kung mali po ito. Tutulan nyo po, mga kaibigan. Ang Diyos gumagawa pa rin ng milagro sa buhay natin. Pero hindi lang sa isang hindi sa leader o pastor o evangelista o sino man, mga kapatid. Kung kaya yung evangelista, sino ka ba't hindi mo kaya? Pareho naman kayong anak ng Diyos. Pareho lang kayo eh. Wala naman kayong pinagkaiba eh. Tinanggap niya si Kristo, tinanggap mo din. Mga kaibigan, kung siya lang ang nakakagawa, tapos ipinopromote mo sa mga tao, punta kayo dito sa ating barangay hall sapagkat pupunta rito si evangelista na ganire, pupunta si ganito. Magpapagaling siya. Dalhin nyo yung mga may sakit. Baka siya na yung pinupuri mo. Baka hindi na yung Diyos. Sana makuha nyo yung punto, mga kaibigan. Kasi, ang punto ko rito, si Kristo sabi niya, ang isang manlilinlang, Mateo 24:24, ang gagawin po ng mga bulaang Kristo at bulaang mga ngaral, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang ang mga sumasampalataya ay malinlang. Kaya kung meron kang makikitang ganon na tao na nagpapalabas ng
ng sakit immediately, no? Pilay, kitang-kita mo, tumayo. Medyo maghinala ka. Kasi isa yun sa palatandaan na sinabi ni Kristo na bula ang mangangaral. Kasi makikilala mo ang isang mangangaral o isang tunay na sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng kababalaghan, mga kaibigan. Makikilala mo ang isang sugo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang turo, mga kaibigan, hindi po sa pamamagitan ng himala. Kasi kung himala lang ang pinag-uusapan dito, mga kaibigan, napakaraming gumagawa ng himala eh. Yung mga gumagawa ng kababalaghan, napakarami eh. Yung mga magician nga lamang manghang-mangha ka eh, kasi yung kanilang ginagawa parang hindi magawa ng tao eh. Mga kaibigan eh. Pero ito, mga kapatid, pinapauna na ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko naman sinasabi na kapag merong ganun ay bulaan na agad, hindi. Suriin mo lang kung siya ba ay sa Diyos o hindi. Baka nagpapakita lang ng kababalaghan pero hindi naman katotohanan. Kasi yung mga nakikita natin, mga kaibigan, ay may nagsasabi, scripted yung mga iba na ginagawa dyan po sa YouTube, mga kapatid. Hindi porket nagpapagaling na, nagpapabuhay na ng patay, totoo na. Ang katunayan, maraming mga nagpapabuhay ng mga patay, gumagawa ng mga kababalaghan, hindi naligtas. Mateo Kapitulo 7 sa versikulo 22. Sabi dito, marami nga mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon sa paghuhukom, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsisipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. Tignan mo, sobrang milagro ang ginagawa nito eh. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming makapangyarihan. Ano sagot ni Kristo? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila. Sino? Yung mga taong gumagawa ng kababalaghan. Kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yan. Maliwanag kasi nagpalayas man sila ng mga may sakit, yung ginawa naman nila katampalasanan naman. Wala sa ayos, hindi naman po sa Diyos. Bakit? Kasi sila yung pinupuri ng tao Sila yung dinudumog ng tao Sila na yung pinaparangalan ng tao Tinatanggap naman nila. Mga kaibigan, naging katampalasanan sa paningin ng Diyos. Kaya iwasan natin yung masyadong mapuri. Yung sobra kang pinupuri ng tao, medyo iwasan mo na yon. Kasi ang gusto ng Diyos, siya ang pupurihin, mga kaibigan. No? So, maliwanag po, no, para sa mga nakasubaybay, mga kaibigan. Ngayon, balik po tayo doon sa Roma, no, na ating binabasa bilang main topic, mga kaibigan. Na itong mga tao, pinalitan nila, sabi dito sa verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil sa kanilang ginagawa na ganon, sabi dito, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan ay yaong nalalaban sa katutubo. Yung lalaki, pinalitan yung kanyang hari, yung ari, pinalitan niya, ginawang babae, napakatampalasan yun. Yung mga lalaking lalaki, tapos nagdamit babae, delikado na yon. Kasi parang ganito, ikaw kasi ginawa ka ng Diyos na napakaganda, napakaayos,
napakabuti. Linagyan ka ng kilay, no? Linagyan ka. Okay lang yung ayusin mo yung kilay mo, kung hindi maayos, di okay lang, ayusin mo. Pero yung tinanggal mo yung kilay mo, tapos linagyan mo ng tinta, sinulatan mo, parang dinisrespect mo o winalanghiya mo yung Diyos na lumalang. Parang ipinapakita mo na mas maganda yung ginawa mo kaysa sa Kanya. Katampalasan yun sa Diyos. Binigyan ka ng ari, lalaki ka, binigyan ka ng ari mo. Hindi pwede ito, palitan ko, mahina yung gumawa sa akin. O pinalitan mo, ginawa mong ari ng babae. O anong pakiramdam? For example, ikaw, nagbigay ka sa tao ng isang mahalaga na akala mo'y napakaganda na. Pagkakuha pa naman ay tinanggal agad yung isang parte, pinalitan. Baka ikaw man ay masasaktan din ang kalooban mo Kaya ganito yung nangyari ulitin ko lang. Sabi dito, dahil dito'y yung kasamaan ng tao, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan. Itignan mo, yung babae may dibdib yan dahil tomboy, gumawa ng paraan para yung kanyang dibdib hindi mahalata. Yung lalaki naman, mga kaibigan, walang dibdib, nagpaturok. Nung nagka-cancer, tawagin pa naman yung ministro o yung mga pastor o yung mga pare o sino man, tawagin, bakit? May cancer siya, ano gawin natin? Ipanalangin natin. Ipanalangin mo, kagagawan mo yan. Yan yung sinasabi nilang katarantaduhan, no? Bakit? Kasi kagagawan mo yan Wala kang dibdib, pinalagyan mo pa naman ng dibdib. O nagka-cancer ka, tapos magpadasal ka. Alam nyo, bawal po yun sa Diyos, mga kaibigan. Ituloy natin, no? Malinaw maliwanag po, mga kaibigan, no? Ang talata. At gayon din naman ng mga lalaki, yung mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. Ayaw nila yung lalaki, ayaw niya yung babae. Gusto niya kapwa lalaki, masama po yun. Hindi ko naman sinasabi na ang tomboy, ang bakla ay hindi maliligtas. Hindi, lahat ng tao pwedeng maligtas. Mga kaibigan, kahit anong uri ka, kahit anong gender ka, mga kaibigan, maliligtas ka dahil ang ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Hindi sinabi na, hindi ko ililigtas ang bakla, hindi ko ililigtas ang tomboy. Hindi, ililigtas yan. Kahit sino ililigtas, mga kaibigan. Kasi may requirement sa pagliligtas ng Diyos. Kahit naman hindi ka tomboy, kahit naman hindi ka bakla, tarantado ka naman, lasinggero o anuman, kurakot ka naman sa gobyerno, hindi ka nga bakla, hindi ka nga tomboy, tarantado ka naman, hindi ka rin maliligtas. Kaya hindi dahil tomboy, hindi maliligtas. No, maliligtas lahat ng tao na gustong maligtas. Mga kaibigan, mga kababayan. Sana maunawaan nyo yung punto ko, no? Gayon din naman ang mga lalaki na nag-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan. Okay, 28. At palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Masama pa ito yung hindi mo kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Wala kang utang na loob, no? Hindi mo man lang kilalanin yung kagandahang ginawa ng Diyos sa iyo. Nagkaroon ka lang ng problema, nakalimutan mo yung limpak-limpak na ginawa ng Diyos sa iyo ng kabutihan. Nagkaroon ka lang ng problema, nawalan ka lang ng isang problema,
Ay, ba't ganun ang Diyos? Lagi pa naman akong pumupunta sa simbahan, lagi pa naman akong nag-aabuloy, lagi pa naman akong sumasampalataya naman po ako sa Diyos. Ba't ganun ang nangyari sa buhay ko? Gusto mo kasi puro mabuti. Alam mo, delikado eh. Delikado ang tao na puro mabuti lang ang gusto. Kasakiman na yon. Kung ang gusto mo ay puro na lang blessing, lahat na lang blessing, ayaw mong tumanggap ng pagsubok. Kapag mayroon kang pagsubok, ba't ganito? Sumasampalataya naman ako sa Diyos, ba't ganito nangyari sa buhay ko? Ayaw mo ng pagsubok, gusto mo puro blessing. Alam niyo mga kaibigan, ang ganong tao, wala sa kanya yung Espiritu ng Diyos. Kasi, ang Espiritu ng Diyos, nagbibigay yan ng pagtitiis. Isa kasi sa mga bunga ng Espiritu Santo, mga kaibigan, tandaan niyo po, isa sa palatandaan na ikaw ay nasa iyo yung Espiritu ng Diyos, may pagtitiis. Paano mo sinabing na ikaw ay may pagtitiis? Nagkaroon ka lang ng isang problema, hindi ka na nakatiis. Di ba? Logic lang ang pag-unawa sa mga talata, mga kaibigan. Logic lang, maunawaan natin mga kapatid. Bakit ka nagtitiis? Ibig sabihin, ang isang Kristiyano dadaan sa mga kahirapan. Ang katunayan, mga kapatid, punta muna tayo dun sa libro ng Revelation. Ayaw mong magtiis, ayaw mo ng problema, hindi ka masasali doon sa langit. Kasi doon sa langit, mga kaibigan, dito po sa libro ng Revelation, verse, sandali, tignan ko lang, no? Dito po sa verse 13. Tignan mo, ikaw na magaling kapag nagkaroon ka lang ng konting problema, sakit, sinisisi mo ng Diyos. Kailangan mong magtiis Ang Kristiyano, kailangan siya magtiis Bakit? Kasi yung mga naligtas, ito. At sumagot ang isa sa matatanda. Si Juan pumunta, dinala ng anghel sa pangitain o sa vision, dinala sa langit. No? Mga kaibigan. At nakiusap yung isa sa mga matatanda kay Juan. Ano sabi yung isa sa mga matatanda na nasa langit? At sumagot ang isa sa matatanda na nagsabi sa akin, sabi ni Juan, ang mga ito, sabi ng matanda, itinuro yung mga tao na naligtas. Ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling, sabi nung matanda, isa sa mga matatanda doon sa langit. Sabi ni Juan, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. So hindi alam ni Juan. Pero yung isa sa mga matatanda doon ay alam niya. At sinabi niya sa akin, yung matanda, sinabi niya kay Juan, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang mga maliligtas po pala, mga kaibigan, ay nagsipanggaling sa malaking kapighatian. Kung kapighatian, sabi natin, ibig sabihin na dumaan siya sa mga trials. O ikaw naman ayaw mo ng trials. Nagkaroon ka lang ng konting problema, gusto mo nang sumuko. Uwi na ako. Marami kasi akong nakasamang mga Bible student noon, mga kaibigan magkaroon lang, wala lang ipambili ng pagkain pamerienda uwi na ako, wala na umuwi na ayaw dumaan sa hirap gusto niya puro blessing masama po yun, mga kapatid. Ang Kristiyano po ay kailangan dumaan sa mga kapighatian kasi yan talaga ang pangako ng Panginoon Jesucristo o yan yung nakatadhana sa magiging Kristiyano. Ano sabi ni Kristo? Sa Mateo Kapitulo
Jess, sa versikulo 22, ano sabi ni Kristo, mga kaibigan? At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao, hindi lang isa, lahat ng mga tao. Dahil sa aking pangalan. Ano yung pangalan? Yung aral. Dahil sa doktrina, katuruan ni Kristo, kapupuotan ka ng tao. Datapwat ang manatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. O di may pagtitiis. Tapos nagkaroon ka lang ng problemang konti ay ayaw mo nang magpatuloy. Mga kaibigan. So yan po yung ating sinasabi na napakaganda itong ating balik po tayo sa Roma na ating main text, no? Roma 1:28 na tayo, no, mga kaibigan. So palibhasay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. May mga tao ayaw kilalanin ng Diyos Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. O di pabayaan ka na ng Diyos. Upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. 29. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, yung pagseselos, yung inggit, mga kaibigan, masama po pala yun. Puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao. Bawal po pala yun, no? Kung meron ka nun, hindi ka makapasok sa langit. Ng pagtatalo, o yung pagtatalo-talo, no? Yung awayan, hindi nagkakakibuan, hindi nagpapatawaran. Naku po, delikado po yun. Ng pagtatalo, ng pandaraya. Yung mandaraya ka sa kapwa mo. Ginagamit mo yung kanyang kapangyarihan para makapagnakaw. Ginagamit mo yung kapangyarihan mo para makapandaya. Karamihan sa politiko ganito ginagamit yung kapangyarihan kung nasa kapangyarihan sila sinasamantala. Yung pera ng bayan kinukuha na, binubulsa na. Tignan mo yung mga politiko, kapag sila po'y nanalo bigla na lang umusbong parang lobo. Pero kapag usbong ng usbong yung lobo, delikado yon. Ibig sabihin malapit yung puputok, mga kaibigan. No? Pero itong mga politiko na talagang malaki ang tiyan, mahirap pumutok ito. Mas maganda pa nga yung pumutok na kaysa yung Diyos na ang puputok sa iyo mga kaibigan ng mandaraya kapag pumasok sa politika, nasa puder na, may kapangyarihan na, sasamantalain. 3 taon lamang po ito, samantalain na. Gagawa ng project ng tulay. Ginawa naman yung tulay. Pero isang buwan lang gibana. Bilyon ang halaga ng tulay. Gaya yung nangyari diyan po sa nag-viral na nangyari diyan po sa tulay sa Kabagan, Santa Maria. Mga kaibigan. Yung pagitan ng Santa Maria, Isabela at Kabagan. Yung tulay na yon, napakaganda kung tignan. Pero bilyon po yung pagkagawa, pero isang buwan lang gibana. Bakit? Kasi yung pondo hindi pumunta doon. Saan napunta? Di yung politikong ganid, no? Ganun po ang kalakaran ng ng tao Pero pinapabayaan ng Diyos
Yun yung delikado pinapabayaan ng Diyos. Ipagsusulit din yun ng mga kasamaan, mga mapagumpasala. Yan, malalim ng Tagalog yun, mapagupasala. Ano ba ibig sabihin nun? No? Mga mapanirang puri. Mali pala yung mapanirang puri, mga kaibigan. Mali po pala yun. Bawal po pala. Yung mapanirang puri ay yung yung chismosa ito mga kaibigan yung nagdadaldal na walang katibayan. Mapanirang puri yung ganon. Masama po yun. No? Mga napupuot sa Diyos. Mga manlalait. Como maganda, como mayaman, como may authority, akala mo na kung sino mapanirang mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha, yung mga kumakatha, no? Mahilig sa katha. May ano po diyan, mag-ingat kayo sa tao na yan. Baka kayo po may mga ganun Ano ba Tagalog yung sa Ilocano kasi yun anong yung mga naniniwala sa mga ganun, di ko alam ang Tagalog yun Hindi kasi ako purong Tagalog, mga kaibigan Pero kung alam nyo, di pwede nyong ibulong, no? Anong sa Ilocano Ewan ko sa Tagalog nun, di ko alam. Ng mga kasamaan, mga masuwayin sa magulang. Yung masuwayin sa magulang. Halos lahat ng mga magulang, yan ang kanilang daing na ang kanilang mga anak daw ay mga tarantado na. Mga kaibigan, sila na yung nasusunod. Nagaganap na yung sinasabi dun sa Timoteo yung sinabi ni Pablo, na sa mga huling araw ay dapat alamin mo ito, sabi ni Pablo, na sa mga huling araw ay ang mga walang respeto sa magulang, gano'n, no? Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, no? Kunwari, meron po kayong tipanan o pinagkasunduan, gaya ng mag-asawa, di ba? Yung mag-asawa, may kasunduan, may tipanan. Ibig sabihin, meron silang nakatali sila sa isa't isa. Tipanan. Pero hindi tapat yung isa. Nangangalon niya. Hindi tapat yung isa. Nanloloko, niloloko yung kanyang asawa. Nilulustay yung kanyang kayamanan. Sinasamantala. Alam niyo mga kaibigan, bawal po yun Mga walang katutubong paggiliw. Ayan. Mga walang habag. Ayan. 32. Pansinin po ninyo ito. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, yung mga tao na ganun, bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawan ng gayon, yung mga binasa natin, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan. Yung mga ganun po pala ay karapat dapat sa kamatayan. Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawan ng mga yaon. Kahit pa yung sumasang-ayon ka doon sa mali. Maraming ganun dahil sa mga pamahiin ay marami kahit naman yung nagsasabi mga Kristiyano, maraming mga pamahiin
Yung mga tao naman, pati yung mga pastor, mga ministro, mga pari, minsan, mga kababayan, lahat, no? May mga ganun eh. Alam na nga nila yung mga ganung bagay. Pinapayagan, umaabuloy, sumasang-ayon, kako pala, sumasang-ayon. Gaya yung pamahiin o kaugalihan ng tao na 40 days, 40 nights. Ano yun? Gawa ng ano yun eh. Mga ano yun, mga kababayan. Minsan, tayo naman, para walang away, sige, pabayaan nyo na. Parang sumasang-ayon. Bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawan ng mga gayon, ng mga yaon. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka. Para wag ka lang makasakit, sige, pabayaan nyo na, yun ang ano. Sumasang-ayon ka, bawal pa rin po pala yun, mga kaibigan, no? So, yun po, no? Naka-isang oras na tayo, no? Pero wala naman pong pumasok. Meron pa sana akong gustong i-topic dito, mga kaibigan, pero sa susunod na lang siguro kasi wala naman po akong nahihintay na ano dito, no? Pero ang isa sa ipinupukol pa sa atin, mga kaibigan, no? Na hindi naman po ito, sa tingin ko, hindi naman po ito kahiwa-hiwaga, no? Hindi naman kahiwa-hiwaga ito eh. Andyan po si all scriptures, ayan. So andyan po si Bro Esel, bakit hindi ka sa channel mo nag-live? Kaibigan, sa 15 pa ako mag-live doon kasi wala pa akong free time o free hour, no? Mga kaibigan. Si kapatid na Gilbert, andyan po pala kayo, mga kaibigan, no? So total, tapos ko na rin yung isa kong topic. Meron pa sana eh. Gusto ko sanang i-topic itong Isaiah chapter 2 verse 22, no? Pero kung andyan po si kapatid na back to the scripture, sinabi naman niya, ano ba kapatid na back to the scripture? Handa ka bang ipahayag mo yung sinabi mo tungkol po doon sa ano yon? Sa 144,000? Handa ka bang ibahagi kung sino po yung tinutukoy na tinatakan sa 144,000? Yan po sa Revelation chapter 7 verse 4 hanggang 8 yata yun, kung hindi ako nagkakamali, no? May time pa ba, Bro Esel? Sige, pwede pa, no? 1 oras pa lang naman ako dito na nagdadal-dal katatapos ko lang yung paksa, no? Tungkol po sa sinasabi sa Roma. Pwede kang pumasok, kapatid, at ituloy mo yon o kung gusto mo. Kapatid na Gilbert, magandang umaga o magandang umaga pa ba? Oo, magandang umaga sa iyo, kapatid na Gilbert. Meron ka bang gustong ibahagi, kapatid na Gilbert? So itong time na ito, ibigay ko na sa inyo, no, mga kaibigan. Total, tapos ko na yung paksa. Sa susunod ko na lang ipaksa itong Isaiah chapter 2 verse 22. Mga kaibigan. Kasi ito naging controversial o naging viral. Viral ba tawag doon? Nung tinanong ito ni kapatid na Eli, pero wala pa daw sumagot. Gusto ko sanang i-topic ito, pero sa susunod siguro, no? Kapatid na back to the scripture, andyan naman po yung link, no? Para umakyat ka at may bahagi mo yung sa iyo. Gusto ko, mga kaibigan,
gusto ko na sana maging neutral na yung hindi na ako makipag-away sa mga tao kasi alam niyo mga kapatid, kung mali ako, yun ang pagkaunawa ko eh. Kung mali kayo, yun yung pagkaunawa nyo. Ganun na lang. Para walang away. Pati yung ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, gusto ko na maging friendly channel. Parang ganun ba? No? Mga kaibigan. Ayan. Magandang umaga. Back to the scripture, no? Hello, Brad. Rinig ako, Brad. Bakit mahina? Mahina. Hello, rinig ako, Brad. Sandali lang, ilakasan ko lang, no? O sige. Okay na, kapatid. Okay na ba? Pero malayo kaya ata sa yung yung sinilip ko lang yung channel mo. Sabi ko, ba't hindi nagla-live si Brad? Tinignan ko doon sa kabilang channel mo ito nga. Sabi ko, ay, nag-live siya. Kahapon pa, kapatid. Kahapon yata o nung Monday. Ewan ko, Monday yata. Nag-live ka ng Monday, Brad. Oo, inihintay kita, kapatid. Pero hindi ka nakapasok. Pero okay lang, no? Ngayon, kung gusto mo, ipaksa mo yung nanunood sa atin si hinihintay din hinihintay din yung mo. Yung paliwanag mo tungkol po doon sa Revelation chapter 7 verse 4, yung kung sino yung mga tinatakan. Andyan po yung ating mga kaibigan sige, na ayan. Kasi ang narinig ko na yung version mo doon sa may pati yung kay Brad yung kay Brad Eli, narinig ko na yung version niya pero hindi ko nakita yung puntong sagot talaga. So hindi ko nakita kung sino. Alam naman natin na 12 tribes ito, pero ang tanong sino sa saang panahon? Oo. Yun ang gusto kong ipaksa dyan. Ayan. So, bago ka mag-umpisa, kapatid, na back to the scripture, gusto ko lamang pong i-welcome si kapatid na Jeremy. Ito po ay alipores po ni Kibuloy. Magandang umaga dito sa Pilipinas, kapatid na Jeremy. Gabi yata dyan sa Hawaii. At si kapatid na Jay Lopez, no? Magandang umaga sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Pwede po kayong pumasok kung gusto niyo, pero ito kapatid na back to the scripture, ibibigay kong oras sa iyo para ipaliwanag mo yung sa iyo. Ito, bahala na tao kung ano yung sabihin nila o ano yung pagkaunawa nila, kapatid na back to the scripture, no? Para hindi na sana tayo magkakaaway-away. Ayaw na, pagod na ako, kapatid na, no? Sige. Sige, Brad. Isa ko na ba? Hello, Brad. Umpisa ko na. Okay. Sige. Basahin muna natin yung Apocalypse 7, 7:4 na. 7:4 na. Ayan. Makita mo ba, kapatid? Hindi ba maliliit? Brad, nakikita ko naman. Sige. Ikaw na magbasa. Dito, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Tanong, paano ba natin ito makikilala, itong 144 na to? Kasi maraming nagtatanong din dito para sa kaalaman ng iba. Ugatin natin ang ang pagkatao nila. Paano natin sila makikilala? Paano yung pagkatao nila? Pero pupunta tayo doon sa sa Apocalypse 14. Kung yung mga pagkatao nila. Sabi doon sa 14, sa 14:1, at tumingin ako, narito ang kordero at nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay
kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasulat sa kanyang nuro. Verse 2, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagastas ng maraming tubig na gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig ng aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang alpa. Verse 3, at sila nag-aawit na nawari, isang bagong awit na sa harapan ng luklukan at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay. Nasa harapan sila ng 4 living creatures at ng matatanda ng 24 elders. At sino man hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 sa makatuwid bagay siyang mga binili sa lupa. Ang unang pagkatao nila ay binili sa lupa. Verse 4, ang mga ito ay hindi nangahawa sa babae. Meaning, hindi ito nagsipag-asawa. Hindi sumiping sa babae, hindi sila tawag dito, yung parang nakahalubilo. Yan yung ibig sabihin dyan, ang mga ito hindi nangahawa sa mga babae. Pangalawang pagkatao nila, sapagkat sila ay mga malilinis. Yun. At ang mga ito ay nagsisunod sa kordero saan man sila pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At ang kanyang mga bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila yung mga walang dungis. Yun. Itong 144,000 na to, na mga anak ni Israel, ito ay kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos, o kadiwa ni Kristo. Basahin natin dito sa sa 2 Korinto, sa sinabi ni Pablo, sa 5:21. Sabi dito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging kanyang katwiran ng Diyos. Alam naman natin na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagkasala. Katulad nitong 144,000 na to, na hindi nagkasala, na ang kanilang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi nagsinungaling ito kailanman. Meaning, wala itong kasalanan. Ang ibig sabihin ito, wala rin itong dungis. Wala rin itong dungis. Sabi pa ni Pedro sa unang Pedro 2:22. Sandali. Unang Pedro 2:22. Sabi dito na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man daya ang kanyang bibig. Kung papansinin niyo, ang 144,000 na to, wala rin kinasumpungang daya sa kanilang bibig. At kung bakit lagi silang nakasunod sa ating Panginoong Hesukristo, may dahilan yon. Sabi pa ni Pablo uli sa unang Korinto 15. Ugatin natin to. Iapagahambing lang natin. 15:23. Sabi dito, tatapat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Kung papansinin nyo sa Apokalipsis 14:4, na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. Si Kristo, pangunahing bunga rin. Itong 144,000, pangunahing bunga rin. Napapansin nyo, nare-reveal na bakit itong 144,000 na to, sunod ng sunod kay Kristo, sila'y malilinis at hindi nasumpungan kanilang bibig.
Sabihin, hindi rin pag-asawa. Sabi pa ni Pedro, 2 leader lang binabasa natin, 2 patotoo ng leader ang binabasa natin dito. Unang Pedro 1:19. Sabi dito, kundi na mahalagang dugo gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis. Kung papansinin nyo sa Apocalypse 14:5, ang kanyang mga bibig ay walang nasumpang kasinungalang at sila'y walang mga dungis. Pansinin nyo, si Kristo walang dungis, walang nasumpungan sa bibig niya, hindi nagkasala. Pangunahing bunga si Kristo. Ang mga 144,000 nito na anak ni Israel, walang dungis, hindi na si pag-asawa, at pangunahing bunga rin. Pansinin nyo, kalarawan sila, kawangis, at kadiwa ng Panginoong Kristo. Bakit? Dahil ito ay mga batang pinatay sa panahon ng Haring Herodes. Basa. Mateo 2:12. Mateo 2:12. Sabi dito, at palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag sila magsipagbalik kay Haring Herodes, ay mangagsiuwi sila sa kanilang lupain sa ibang daan. Nang mga alis nga sila narito, 13. Nang mga alis nga sila narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose. Sa panaginip na nagsasabi, magbagong ka, dalhin mo ang sanggol at kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang tanggulupay puksain. Kung papansinin niyo sa panahon ng Panginoong Jesucristo, na panahon ni Haring Herodes, yung mga bata, to cut the story short, verse 16 na tayo, na magkagayon ng mapansin ni Haring Herodes sa siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, yung wise man, ay nagalit na mainam at nagputos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol. Lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at nasa palibot noon. Ibig sabihin sa Israel, sa gulang na 2 taon hanggang pababa, alin susunod sa panahon ng kanyang maingat na pagsisiyasat sa pantas na lalaki. Kung papansinin natin to cut the story short, ang nailigtas lang na bata na 2 years old pababa ay 2. Ito ay si Juan Bautista, yung sumisigaw sa ilang, at ang Panginoong Jesucristo na Misaya. Kung papansin ninyo, 6 months lang ang agwat ni Juan Bautista sa ating Panginoong Jesucristo. At itong 144,000 na to na mga bata na pinatay sa panahon ni Haring Herodes ay kababata ng Panginoong Jesucristo. Tutuloy natin sa talata 17 na magkagayon naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, yung Raquel, Israel yon. At ang kanyang mga anak ay ayaw na siyang maaliw sapagkat siya'y wala na. Ang tanong, sinabi pa talaga yan ni Jeremias, Prophet Jeremias, hinulaan ba yan? Yes, matagal ng panahon hinulaan yan. Jeremias 31:15. 31:15. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon. Sang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy at kalagim-lagim na iyak. Sa panahon ni Haring Herodes, nung ipapatay niya
ang mga lahat na mga bata 2 years old pababa. Lahat ay lalaki lang ha, walang babae. Lalaki lang kasi doon sa doon sa Revelation 7:4, lahat sila mga lalaki yon, walang babae diyan. Titingnan natin sa Revelation 7:4. Kasi yung iba sinasabi diyan, may babae diyan. Sabi naman ng Jehovah, sila yan. Tapos sabi naman nung iba, ito yung mga Kristiyano na mga tinatakan iglesia. Paano maging Kristiyano? Labing dalawang lipingan ni Israel, mga anak ni Israel. Hindi ang Kristiyano. Ngayon, kung itutuloy natin, kalagim-lagim ang iyak, nagkaroon ng lamentation sa panahon na yon. Ibig sabihin, yung mga nanay nagkaroon ng panaghoy. Sa panahon na yon, ni Haring Herodes, iniyakan ni Raquel ang kanyang mga anak at siya'y tumangging maaliw dahil sa kanyang mga anak sapagkat sila'y wala na. Kung papansinin natin sa Revelation 7:4, bakit dito sinabi na sila'y mga servant o mga alipin ng ating Diyos? Nakita sila sa panahon ni Haring Herodes, 2 years old pababa ang edad nila. Dito, bakit ang tawag sa kanila? Alipin na ng Diyos. Sabihin sa English, servant na. Kung titingnan natin sa Greek word, dolos. Ang ibig sabihin dyan, dolos. Devoted follower. Ang ibig sabihin ay masculine. Sabihin mga lalaki ito, masculine. Sabihin, wala silang walang bahid ang kanilang pagkatao. Hindi man nasumpukan ng kanilang mga dila ng kasalanan. Hindi sila nagkasala, wala silang dungis. Dahil ito ay mga bata na pinatay sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo at panahong Herodes. Verse 16 ng Jeremias 31, tutuloy lang natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa mga luwa sapagkat gagantihin ang iyong mga ginawa gaya ng sabi ng Panginoon at sila'y magsisibalik mula sa lupain ng mga kaaway. Sinabi ng Panginoon, sila'y magsisibalik. Napansin mo, Brad Esel, dito sa Apocalypse 7:4, narinig ko ang bilang ng natatakan. Ang tanong, paano ba ito tinatakan? Paano nangyari ang tatak na to? Paano nagtatak ang Diyos? Kasi doon sa Apocalypse 14:1, meron silang tatak sa kanilang noo. Ang kanilang tatak ay pangalan ng Ama ng Panginoong Diyos at pangalan ng Panginoong Hesukristo sa kanilang noo. Napansin mo, pangalan. Ang tanong, paano ba sila nagtatatak? Dito sa Daniel 6:17. Kung paano si Daniel ay inilagay doon sa yungib na kasama ang mga leon. Daniel 6:17. At isang bato at dinala at inilagay sa bunganga ng yungib. At tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak. Ibig sabihin sa panahon ng mga patriarka, may singsing na panatak. Ngayon doon sa singsing na inabilog, na panatak, ano ang nakasulat? Unang Hari 21.
Unang Hari 21:8. Sabi dito sa Unang Hari 21:8, sa gayoy sumulat siya ng mga sulat sa pangalan ni Akab, ito si Haring Akab, at pinagtatakan ng kanyang tatak. Meaning sa panahon na yon, ang tatakan sa panahon na yon ay pangalan. Yung singsing nila, kung sino may-ari ng singsing, pangalan niya ang nakaukit. Ibig sabihin, halimbawa susuguin ni Haring Akab, may susuguin siyang isang alipin niya. Tatatakan niya yon ang kanyang pangalan yung sulat. Kaya sabi dun sa Esther 8:8, sumulat naman kayo sa mga Hudyo kung anong maibigan ninyo sa pangalan ng hari. Pansinin mo, pag sila nagtatatak at nagpapadala ng sulat, tinatatakan nyo sa pamagitan ng singsing na may pangalan ng hari. Kaya doon sa Revelation 7, tinatakan sila sa kanilang noo sa pangalan ng Panginoong Diyos. Totoong pangalan yun ha. Ibig sabihin, sila lang ang nakakalam nun. Sa kanilang noo, tinatakan sila ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung tatak na yon ay pangalan. Hindi yun aral. Baka sabihin nyo aral. Literal na aral, hindi. Yun ay talagang tatak sa kanilang noo. Sabi doon at ang pangalan ng kanyang ama ay nasusulat sa kanyang noo. Ngayon, ano yung mapapansin natin dito aral? Itong mga bata na to, edad 2 years old pababa, ay na-prophesize na ito dati pa. Natupad ito sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Huli silang nakita 2 years old pababa. At sa panahon ng Great Tribulation, sila ay magbabalik bilang servant, hindi na bilang 2 years old. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Katawan lang nila ang namatay. Spiritually, sila ay buhay sa harapan ng Diyos. At sila ay nagbalik. Sabi ni Propeta Isaias, sila ay magbabalik sa lupain ng mga kaaway. Diba? Sabi doon sa Revelation 14, ang 144,000 na to, na mga alipin, laging nakasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi, ang Panginoong Jesucristo, ang kanilang kuya. Pansinin nyo, siya ang panganay. Bakit nakasunod ito? Kasi siya ang pangunahing bunga, ang Panginoong Jesucristo sa Diyos. Yung 144,000, pangunahing bunga rin sa Ama at sa Kanya. Kaya itong 144,000 na to, special ito sa Panginoong Jesucristo. So yun lang, Brother Ezel, pinaikli ko lang yan eh. Actually, ayoko nang pahabahin para hindi na malito ang ating mga viewer. Okay. Mayroon lang akong tanong, kapatid na back to the scripture. Meron lang akong gustong itanong pero bahala na tao, no, yung pinaliwanag mo. May katanungan lamang po ako. Sinabi mo yung mga pinatay ni Haring Herodes, yung tinutukoy doon po sa Revelation na pangunahing bunga. Ibig sabihin, sila yung pangunahing bunga ni Kristo. Ganon yung ano mo. At naman, Brad, ayon sa Revelation 14,
So, ang pagkaunawa ko kasi yung pangunahing bunga para sa akin, okay lang kung hindi mo ang pagkaunawa ko kasi sa pangunahing bunga ay Unang pagkabuhay. hindi unang pinangaralan ni Kristo at sumampalataya. So yun ang naging unang pangunahing bunga doon sa kanyang pagparito. Ganon yung ano ko. At Basahin niya natin po yung unang Korinto ang tanong ko ay nasa langit na ba yung mga 144,000 na yan? Itong 144,000 na to, bro. Ang kanilang mga espiritu ay nasa langit na yan, bro. Oh. So, ibig sabihin, yung Revelation chapter 7, naganap na. Hindi pa yan, bro. Hindi pa naganap. Kasi hindi pa naganap ang pagtatatak sa kanila. So, ibig sabihin, magbabalik pa sila. So, wala pa sila dun sa langit o kasama na nila ang Diyos, ang Panginoong Hesus? Itong 144,000 na to, yung kanilang mga espiritu ay nasa langit lang. Hindi ba lahat ng mga namamatay ay nasa langit ang kanilang espiritu? Nasa langit na rin, Brad. Kasama si Esteban, nasa langit na rin yan. Ayan. So, yan lang, no? Mga kaibigan, wala na akong maraming tanong dyan kasi yun ang pagkaunawa ni kapatid na Back to the Scripture doon po sa tinatawag na 144,000. Kasi pansinin mo, Brad, yung sinasabi ni Brad Dalton na wala dyan yung tribe ni Dan. Totoo naman yun. Wala dyan yung tribe ni Dan. Kasi sa panahon pa lang ng Panginoong Jesucristo, lost tribe na talaga yun. Wala na yung tribe ni Dan. Sa panahon na yon, kasi nagkaroon ng history yan eh. Pero mahabang history yan eh. Meron din ako niyan kaso ayoko nang itabi niya kasi mahaba. Ang wala na yung tribe ay si Ephraim at Dan. Dalawang lost tribe. Okay. Sa Biblia. Sa mga nanonood, mga kaibigan, kung meron po kayong gustong itanong, alam ko naman na nantabayanan po ninyo yung paliwanag ni Back to the Scripture. Ako ayaw ko naman sabihin na yung akin ang tama, si Back to the Scripture ang mali, lalong-lalo Revelation. Tama yan, tama. Nasa kanila na yun kung ano yung kanilang dyan. Po, no? Mga kaibigan. Pero linawin ko lang, kapatid na Back to the Scripture, yung tatak dito, hindi naman ako tutol doon sa sinabi mo na pangalan ng Diyos. Pero doon sa isang parte kasi, sa panahon natin ngayon, ang pagtatak ng Diyos ay banal na espiritu. Pero iba sa Revelation chapter. Iba yung Brad, iba. Dahil sabi dito, Brad, sa Efeso 1:13, sabi dito, na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig nyo ng aral, ibig sabihin yung ebanghelyo, pagkarinig nyo ng aral, nakinig kayo ng aral, ebanghelyo ng iyong kaligtasan, nasa kayo rin naman mula ng kayo'y magsisampalatay, ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng faith sa ating Panginoong Hesus. Kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Doon sa Revelation, hindi naman sinabi doon, hindi naman sinabi doon, tinatakan ng Espiritu Santo. Pangalan ng Ama yung nakasulat doon eh. Word for word na yun. Ibig sabihin dito sa panahong Kristiyano, Holy Spirit ang itinatatak sa atin. So hindi ko naman yan lang ang gusto kong linawin, no? Iba nasa kanila niya, Brother Esel, kung ano yung nila, pagkaunawa nila doon sa itinapik ko kung sangayon ba sila o
Kasi marami talaga nag-claim yan. Diyan sa 144,000, Iglesia, Kristiyano. Tapos, Jehovah Witnesses daw yan. Sila daw yan. Ganyan. Tapos yung iba naman nag-claim na yung 144,000 ay tawag dito, mga lahi daw yan ni ngayon. Ngayon, lahi ngayon. Hindi yan ngayon eh. Hindi rin yan yung lahi sa panahon ni Moises na 12 tribes. At hindi rin yan panahon ngayon. Yan ay panahon sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Ayan. Na So, mga ng mga lahi, mga bata pa ito. So yan lang ang ano ko, kapatid, na back to the scripture, no? Yun lang ang may tanong ko doon, kung andun na ba sila at kasama na nila si Kristo, kamo hindi pa naman yata, hindi pa ba? Hindi pa. Kasi hindi pa nagaganap ito, brother. Itong tatakan ito. Sa Revelation sa Revelation 7. Tatatakan sila sa panahon ng sasabay ito, brother. Sasabay ito sa Revelation 16 at saka Revelation 13, chapter 13 at saka 14 para hindi lang sila makasama sa wrath of God. Ibig sabihin, protection yun yung tatak. Kasi ito, 144,000 na to. Doon sa Israel, kakalat nila eh. So ibig mong sabihin, itong 144,000 na ito, hindi sila kasama doon sa Great Tribulation, ganon? Hindi, kasama sila, nandun sila habang nagtatatak itong Antikristo. Itong ating Diyos na una nang magtatak. Nasabi mo kasi, napansin ko sa sinabi mo, sila ay hindi nakasama doon sa wrath of God, kamo Hindi, ibig mong sabihin, hindi sila makakasama sa puot ng Diyos. Hindi, ibig sabihin, habang nagpapaulan ng Diyos ng puot dito sa lupa, habang gumagawa din ng Kristo, wala silang mararanasan na salot. Ibig sabihin, hindi sila maapektuhan nun. Kasi may protection sila sa Noe, may tatak sila ng protect. Pero payag ka na dumaan sila sa malaking kapighatian. Naandun sila. Sabi nga ni Jeremias magbabalik sila sa lupain ng mga kaaway. Magbabalik sila talaga. Mangangaral nga sila sa mga kalahi nila Liwanagin mo, kapatid. Kasi sabi mo, mga sanggol yan eh. Ibig sabihin, mga sanggol yan sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Pero sa pagbabalik nila, hindi na sila sanggol. Sila yung mga alipin na. Kasi kung titingnan mo Sandali, para klaro. Ibig mong sabihin, pagbalik ng mga yan, babalik sila sa lupa. Hindi na sila sanggol. Hindi na sanggol. Mga grow up. Pagbalik sila sa lupa, nabuhay na sila muli? Yes. Nabuhay na sila. Tinatakan nga, brother. Tinatakan nga sa panahon na sila ay magbabalik, ano ba yung pagbabalik? Sa rapture ba yon or? Iba yung, Brad. Sila kasi, special sila, Brad. Yung atin kasi rapture. Sila, magbabalik talaga sila. Bilang alipin. Para maliwanag, kapatid. Hindi ko masundan Para maliwanag, kailan sila babalik? Mauna sila babalik bago ang rapture? Ganon? Hindi. Babalik sila, Brad. Tapos na yung rapture. Tapos na yung rapture. Yes, tapos na. Kasi kung titingnan mo, Brad, Revelation 7 na to, Brad Hindi, sandali. Pansinin mo, yung seal, pag lumabas sila sa pagitan ng 6 seal at saka 7 seal, sa gitna, Revelation, lumabas sila between Revelation. Pakinggan mo muna yung paglilinaw ko sa yung sinasabi. Ibig sabihin, yan ay makasabay silang mabuhay na maguli doon sa pagbalik ni Kristo, ganon? Hindi, Brad. Hindi, special to, Brad. Sila ay mabubuhay na talaga. Pagkatapos ng rapture, ganon?
O, tingnan natin, Brad, ah. Tingnan mo. Revelation 6:12. Tingnan mo, Revelation 6:12. O, sige. Tingnan mo. Revelation 6:16, 6:17 na lang. Basahin natin. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha ng noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. Napansin mo, nagkaroon na dito ng ano, brother? Excuse me. Nagkaroon na ng putang Diyos. Eh, tinan mo, napansin mo, Revelation 7. Oh, yung Revelation 7, pinipigil pa nila yung paglabas ng ano eh. Yung first seal, second seal, third seal. Yung Antikristo. Kasi kailangan muna nilang tatakan itong mga alipin na to. Itong mag-evangelize na to. Sa panahon na... Okay, para malinaw lang sa mga nanonood, kapatid na back to the scripture, ano? Gusto ko lang malinawan. Hindi ka naman ano dito, no? Gusto ko lang linawin na kapag bago dumating yung Antikristo, mabubuhay na ang mga yan. Yes. So, ganito, para malinaw. Yung mga 144,000, bago po uupo o maghahari yung Antikristo dito sa lupa, sila na po ay babalik para mabuhay na maguli. Oh, tama. Di ba, naalala mo, Brad, yung two witness? Pinauna na niya yung dalawang propeta. Nandun din yung 144,000. Actually, tatlo sila nag-evangelize. Yung ibang anghel, dala niya yung everlasting gospel. Yung two witness, at saka yung 144,000. Kasi, alam mo ang Diyos mapagpahinuhod eh. Hindi niya iiwan yung mga nalabig niya. Back to the scripture, wag ka munang lalayo. Kasi klinaklaro ko lang para masundan yung mga nanonood. So, ibig sabihin, mas mauna silang mabuhay na maguli kaysa yung mga namatay kay Kristo. Hindi, yung pag sinabing namatay kay Kristo, yung unang Tesalonica 4, namatay kay Kristo, ibig sabihin, Hudyo man yun o namatay kay Kristo Hudyo man yun, rapture yun, iba yung Brad. Body of Christ yun. Kaya nga, klinaklaro ko lang kung mas mauna mabuhay itong 144,000 kaysa yung mga namatay kay Kristo, yung rapture. Hindi, Brad, tayo ang una. Hindi pala mali. Si Kristo ang unang pagkabuhay, tapos tayo yung iglesia. Kasi sa Biblia, may 5 pagkabuhay, Brad, na event. Wag mo na muna pumunta dun sa 5, masyado tayong lalayo eh. Sige, Brad. Hindi ko naman ibinibigay. Ang gusto ko lang iklaro dito, kung ano yung mas naunang pagkabuhay, yung 144,000 ba o yung rapture? Rapture ang mauna. So, ano yung rapture? Sabi mo kasi, bago umupo yung hayop o yung Antikristo, tatatakan muna itong 144,000, meaning nabuhay na maguli na sila. Para sa iyo, bago po darating yung Antikristo, mauuna, ma-rapture ang tao. Yun po yung paniwala. Brad, tingnan mo, Brad, Revelation 13:5, midpoint umupo ang Antikristo. Tandaan mo, Revelation 13. Ito, Revelation 7 to, Brad. Ang layo, Brad, ang chapter na yung Brad. Hindi, wala akong pakialam sa layo, kapatid na back to the scripture. Ang pinupunto ko lang dito, para maging klaro lang, no? Para sa mga nanonood. Sabi mo, mauuna yung pagkabuhay na maguli ng mga kay Kristo, bago po mabuhay itong 144,000. Tama? Tama. Ayan. So ibig sabihin, pagkatapos na mabuhay na maguli itong mga Kristiyano, itong mga namatay kay Kristo, susunod na mabuhay na maguli itong mga 144,000.
And then kasunod nun, maghahari na ang Antikristo, ganon. Tama. Kasi ang maiiwan lang sa lupa no na nangangaral, yung two witness sa panahon ng Great Tribulation yung brada, two witness at saka 144,000 sa kanilang mga lahi. So sila yung kasama nila Sa 7 years. Bilaan na sa 7 years tayo. Mag-witness. Oh. Naiwan sila. Ibig mong sabihin, yung namatay kay Kristo pupunta sa langit at yung Sa langit. 144,000 at saka Nasa lupa. At saka yung dalawang witnesses nasa Sa lupa lupa. sila yung nangangaral. Yes. So Napansin mo, Brad? Kasi ang ginawa ng Diyos, sandali, para klaro lang, huwag ka Sige, muna Brad. magpaliwanag. So saan napunta yung 100, yung nabuhay na magguli kay Kristo? yun ang ibang topic, Brad. Pag-usapan natin yan. Ibang topic yan. Yan ang gusto kong puntuin mo. Yun. Nagigits mo na ngayon kung saan papunta itong grupo na to at saka isang papunta itong grupo na to. Yun ang gusto kong tukuyin nung nakaraan natin topic. Kaso nga lang, hindi nyo lang ako mabigyan ng ano eh. Ang topic natin sa susunod, saan papunta itong body of Christ? So hindi mo muna sa... Hindi, sagutin mo lang kung saan mapunta yung mararapture. Yung mararapture, hindi mo na magbibigay ng talata. Dediretso tayo sa luklukan ng Panginoong Hesukristo. Ang tawag doon ay hukuman ni Kristo. Sa Grego ay bema judgment. Ibig sabihin platform. Saan yon? Para Sa langit yung Brad. Sa langit yun. Tiyak ko yung Brad. Sa langit yun. Ano gagawin nila, kapatid? Ano gagawin nila? Brad, hindi ko muna pwedeng isalaysay dito. Mas maganda sa susunod na topic natin. Oo. So, iklaro ko lang. Pagpasensyahan mo na, Brad, kasi pag magbibigay tayo ng paunti-unti na ganito, ganyan ang mangyari, ganito, ganyan, hindi natin mabubuo yung history. Eto na, Brad, nandito naman, nakalatag na eh. Nakabalangkas na, Brad Esil. Huwag ka na, Brad Esil. Ibibigay ko yan. Sige, wag ka muna magpaliwanag. Kinaklaro ko lang, no? Para maunawaan yung mga nanonood, mga kaibigan, doon sa paliwanag ni Back to the Scripture, balikan ko lang, no? Doon sa paliwanag niya, yung tinatakan doon sa Revelation chapter 7, verse 4 hanggang pababa, na 144,000, sila daw yung mga bata na pinatay sa panahon ni Haring Herodes na 2 years old pababa, mga kapatid. And then ito, ayon sa kanya ay susunod sila, mauna mabuhay na magguli itong mga namatay kay Kristo, and then pagkatapos sumunod silang mabuhay na magguli, and then pagkatapos uupo itong hayop o ang Antikristo, and then itong 144,000 at kasama yung dalawang witnesses doon sa Revelation chapter 11 ay sila yung mga ngaral sa panahon na yan, samantalang itong nabuhay na maguli kay Kristo na nabuhay sa unang pagkabuhay, diretso sila sa langit. Ewan ko anong gagawin nila sa langit, pero yun po, no? Para masundan lang, kapatid, na back to the Scripture. Brad, kasi dyan tayo nalilito, Brad eh. Kaya yung iba tatanong, magbabakasyon daw sa langit, 1,000. Walang ganon. Hindi ganon lang ang nabasa ko sa Biblia. Meron tawag dito, may talata na may gagawin tayo sa langit. Yung pinarapture. Back to the scripture, yung pagkabuhay na maguli ng mga namatay kay Kristo, yung unang pagkabuhay na maguli. Hindi ba sila babuhay para maghari sa 1,000 taon? Hindi pa yung Brad. Malayo pa. Malayo pa yun. Sabi ko sa inyo, malayo pa. Ayan. So, ibig mong sabihin, pagka nabuhay na maguli ang mga ito, magaganap muna yung wrath of God o yung Great Tribulation. Yes. And then pagkatapos ng Great Pabalik ni Tribulation, Kristo.
saka sila maghahari. Yes. Ayan. Ayan. So, Kasi, maliwanag, ano, mga kaibigan. Bilhin mo, ni rapture, tinan mo brad ha, ito lang ha, ni rapture na tayo, nasa alapap na tayo eh. Bakit ka babalik sa lupa? Ikinuha nga tayo eh, nasa ano, alam mo, may meaning yung brad. Bakit sa alapap ginawa ni Kristo yung rapture? Alam mo yung meaning nun? Gusto mo marinig din yun, bakit sa alapap ginawa ni Kristo? Bakit huminto pala? Bakit hindi na lang dumiretso agad sa langit? Di ba? Yung rapture. Di ba tulad ni ano, tulad ni Juan. Sabi ni sa Revelation, sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, halika, dumiretso sila. Hindi naman sila dumiretso. Hindi naman sila nag-stop over sa alapa. Kapatid na back to the scripture, wag mo muna ipaliwanag kasi kurang ka na sa oras. Yun. Baka mabitin ka lang. No? Actually, marami tayong pag-uusapan. Marami ang brad eh. Yan, gusto ko lang, pero lilinawin ko lang mga kaibigan at mga kapatid, baka ang akala ninyo ay sang-ayon ako doon sa sinabi ni back to the scripture na pagkasunod-sunod. Hindi po, pero Brad, wala namang ganun, Brad. Ginagalang nasa ko kanila yun, yan. bahala na po kayo. Kayong mga nanonood, bahala na po kayo kung basta itong 144,000 na to, Brad, ang titingnan nyo lang, itong Revelation 14, yung pagkatao nila, wala na yung ibang titingnan. Ano ba yung pagkatao nila? Binili sila mula sa lupa, natural, galing sila sa lupa. Hindi sila nangahawa sa mga babae, meaning, hindi sila nagsumiping sa babae, hindi sila nagsipag-asawa. Mga pangunahing bunga sila sa Diyos at saka sa kordero. Hindi nasumpungan ang kanilang bibig ng kasinungalingan. Ibig sabihin, walang dungis, busilak, blameless, no guile. Tawag dito, walang kapintasan. Yun lang ang titingnan nyo. Ang tanong, sa panahon niyan, meron bang mga ganyan? Meron bang ganyang entity ng mga ganyan na hindi nagkasala? Di ba? Meaning, doon sa panahon ng ating Panginoong Kristo, obvious naman na ang mga bata na yon na ipinapatay ni Haring Herodes na hindi nagsipag-asawa, ang tinutukoy sa 144,000 na hindi nasumpungan ang kanilang bibig. Okay na, back to the scripture. Okay na yun. Total, naipaliwanag mo naman na kanina. Okay na yun. Maliwanag naman sa mga nakikinig. Ngayon, yung oras na kasi natin, ano na, kayong mga nasa live chat, mga kaibigan, kapatid na Milo, kapatid na Jay Lopez, kung meron kayong bahala sila kung gawa nila ng reaction. Maitanong, baka meron kayong tanong bago po natin putulin ito. Kung meron pa kayong tanong, mga kaibigan, pwede yung i-chat dyan or pwede kayong umakyat para matanong kung meron kayong katanungan, mga kapatid. Si Jeremy, may mga kasi bro, nakita ko yung paliwanag ni Bardelli, pero hindi niya matukoy. Sino ba itong 144,000 niya to? Naririnig ko yan sa mga video ni Bardelli. Gusto ko na nga itanong yan kahit sa mga platform eh. Pero hindi nila matukoy ako. Nagsuri ako. Nagbigay talaga ako ng panahon. Sino ba to? Nag-research ako. Ano ba to? Tapos nanalangin ako sa Santo. Okay na yan, kapatid na, kapatid na back to the scripture. Okay na yan. Magpapaalam na tayo. Maingay dito eh. Okay, Brad, salamat sa panahon na binigay mo sa akin, Brad. At saka salamat din sa mga sa mga nakikinig. Meron tayong 8 nakikinig. Nakahabol daw si Brad Milo. Ayan, so ayan po mga kaibigan, putulin na natin kasi maingay dito mga kapatid. Putulin na natin. Ewan ko kung napapakinggan po ninyo yung kiriring ng